paalala para sa mas maayos na takbo ng festival sa Toronto, tinalakay sa seminar ng mga Filipino food vendors. May report si Paula Saraza. This is very important this afternoon. Isang vendor seminar ang isinasagawa ng organizers ng Taste of Manila kada taon para sa mas maayos na pagpapatakbo ng festival. Noong nakalipas na taon, record-breaking daw ang crowd turnout sa unang gabi ng event. Pero ang napansin nila, sa halip na mas mag-enjoy, nauubos ang oras ng customers sa mahabang pila para lamang makabili at makatikim ng paborito nilang Pinoy street food o dessert. Last year, there were over 500,000 people. We achieved the 500,000 people on Saturday evening, not including the Sunday count. So with that alone, that's a lot of people. And the lineup was like 45 minutes. Kaya naman ngayong taon nakipag-partner ang grupo sa isang kumpanya para sa mas maayos na festival experience. We are one venue and multiple vendors. So you can place your order for one vendor or you can place your order for multiple vendors and one checkout. Quika has been established for more efficacy and convenience for all the people who's going to attend the event. So again, in one application, all the vendors that will be participating on the event will be there. So people can order their food without the hassle of lining in lines. Tinalakay din sa seminar ang food safety rules ng Toronto Public Health para masigurong walang pagkaing masasayang ang mga vendors at kalidad na serbisyo ang maihahatid sa mga customers. If you're gonna be a vendor, you need to either own a restaurant where your food will be prepared from, or you have an arrangement with an inspected location. Inimbitahan ng isang health inspector mula sa ahensya para magbigay ng mga paalala at masagot ang mga katanungan ng tinatayang nasa 200 mga vendors sa inaabangang Pinoy Festival sa Little Manila ng Toronto ngayong Agosto. Paano i-present yung tent? Like how is the food gonna be presented and like the washing station and everything that's hygiene like related, yeah. Dapat panigurading malinis yung mga ginagamit natin na pagluluto, dapat malinis lahat ng area bago tayo mag-umpisa para mas safe yung isa-serve natin sa mga kapwa nating Pilipino. Kasabay kasi ng dumadaming Filipino festival sa syudad, ang pagdami rin ng mga bagong negosyong excited na maipakilala ang kanilang mga produkto sa inaasahang daan-daang libong attendees. We are preparing po yung mga menus po namin na ma-excite po yung mga Filipino people po na nandoon po na bibili. Daan-daang food vendors ang nabibigyang pagkakataon na maitampok ang kanilang mga produkto sa mga Filipino festivals. At masisiguro lamang daw ang tagumpay ng mga events kung mapapanatiling malinis at pasado sa food safety ang mga rehistradong vendors. Paula Saraza, Omni News, Toronto.